Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, 1:03 sa hapon. Adlaw-adlaw, Lunes tubto Biyernes, pagdulong sang mga balita. Hitabo, issue kag concern, may kaangtanan sa katilingban, sa kaayuhan, pati na ang sa ikaayong lawas. Halin sa mga concern sa mga bata, sang mga lamharon, nagadinalaga kag nagasinultiro, mga hamtong, professional man o mamumugon, mga tigulang, kabuhi kag paghimakas sang mga ginikanan para sa ila kabataan. Pag-ulikid sang panwa, pagtingob sang magkasimanwa, para sa ikaayo sang ila kahimtangan. Ini ang Balitang Sosyal. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Good afternoon sa mga biyan ka mainit nga hapon sa inyo nga tanan. Adlaw kita subong mga biyan sang Lunes, Abril 13 tuig 2026. We are down sa ikaduhang Abril sa bulan o ikaduhang Lunes sa bulan sang Abril. Sa kinaandan mga biyan, ako ang inyo alagad, Marian Grace Ereñata. And welcome no sa aton nga pagpangalaga diri sa programa Balita Sosyal. Mga biyan sa aton nga pagpangalagad subong nga Lunes, lakip no sa aton nga pag-istoryahan sa aton nga pagpangalagad. Ang isa mga biyan no ka good news, especially no sa aton nga mga drivers. Natuhoy mga biyan sa aton nga rollback sa presyo no sang langis. Later on mga biyan ipabati ko sa inyo ha ang ining good news. Ilabala no ang rollback sa diesel naton. Sa aton nga gasolina kag sa aton man nga kerosene. Nagahatag makita mga biyan sang update subong nga hapon sa aton nga mga public utility jeepney driver diri sa syudad sang Iloilo. Pila na blano ang naka-avail sa ila sang siniman nga fuel subsidy, pila na no ang nakabaton sang assistance no kon ining fuel subsidy sa aton nga mga PUJ driver sa syudad sang Iloilo. And of course no update man sa aton nga pagpanagta sang cash relief assistance dito ya sa Negros Island region. And later on mga abyan, ay makaupod kita no nga isa ka espesyal nga bisita sa aton nga pagpangalagad subong nga hapon. Ipaluon naton mga abyan sa first quarter of 2026. Kung halin ina no January, February and March, pila na bala ka mga octogenarian and nonagenarian kag centenarian ang nakabato no sang cash gift
gikan sa aton nga National Commission of Senior Citizens o kon NCSC Region 6. Makaupo naton mga biyan sa dili lang madugay ang aton nga Regional Director si Ma'am Ann Rapunzel Rara Ganson. For the meantime, mga biyan, magakuha kita na isang pinaka-latest nga weather update kaupod ang aton nga Pag-asa Iloilo. Sa aton piyang kalinya, si Ma'am Lenore Silvestres ang DOST Pag-asa Iloilo. Ma'am Lenore, good afternoon. Hi, hello, good afternoon. Muna ang aton latest weather update para sa subong nga adlaw sang Lunes, April 13, 2026. Ridge of high pressure area ay naga-extend over northern Luzon, kag ang bagyo nga ginamonitor natin outside sa ating Philippine area of responsibility ay orihin nga nasiplatan nga may kalayon 2,515 km east of eastern Visayas. May maximum sustained winds ini nga 215 km per hour near the center, kag gastonas nga up to 265 km per hour. Ang iya hulag ay pa northward at 15 km per hour. And then diri naman sa Western Visayas, generally fair weather kita, pero wala man natong ginadula mga posibilidad sa mga isolated mga pag-ulan pangalat kag panaguob tuga sa mga localized thunderstorms. Mahina tubtub makasarangan naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon northeast to northwest, nga magadala sa makanay tubtub makasarangan nga pagbalod sang aton kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 24 to 35 degrees Celsius. Ang adlaw na butla kagi ng alas 5:40 kagi ng aga, kag magatunod ni alas 6:01 karon sa hapon. Kag ang aton forecasted maximum heat index para sa karon nga adlaw ay yara sa may 39 degrees Celsius. Kag muna ang aton latest weather update. Halin diri sa may Iloilo Doppler Radar Station. Ako si Lenore Silvestre. Madam, agad nga. Salamat. Yes, Ma'am Lenore, ining isa ka weather disturbance nga aton nga ginabantayan sa gihapon nga ara pa sagwa sang PAR. Yes, ma'am, sa ara mga siya sa sagwa sang aton nga PAR. Kag base sa aton mga forecast model, manubo na lang ang tsansa nga sulod pa siya sa aton nga PAR, ma'am. Pero ma'am, ang inino nga isa ka weather disturbance, may epekto bala ini subong sa aton diri sa any parts of the Philippines or diri man sa aton sa Western Visayas? As of now, ma'am, wala siya direkta nga epekto sa aton. Pero ang ini ma'am no, tropical cyclone sa gihapon sagwa sang PAR. Yes, ma'am. Ara mga just sagwa sa aton nga PAR, ma'am. And apart from this, Ma'am Lenore, may ara pa bala kita ginabantayan nga iban pagig nga weather disturbance? Well, as of now, ma'am, wala naman na kita may ginamonitor pa nga iban nga weather disturbance. And subong Ma'am Lenore, nalabot na bala nato no ang aton nga forecasted heat index? Well, sa Dokara, ma'am, ang orihin natin nga, ang pinakamataas natin nga na-record diri sa station, ma'am, ay nasa 38 degrees Celsius nga heat index. So, subong nga adlaw, 41 degrees Celsius ang aton nga forecasted. Ma'am, nasa 39 degrees Celsius. 39 Ang 41 degrees Celsius, I think sa may, Dumangas. na. So kung mag 39 degrees Celsius, Ma'am Lenore, no, magambal ikaw 39 degrees Celsius, ano ang posible epekto sa aton nga lawas? Well, ang 39 degrees Celsius, ma'am, under na sa aton nga extreme caution category. And then possibly kita maka-experience siya sa heat cramps kag heat exhaustion, and then sa sobra katama ka pagpabalad sa init adlaw, possibly kita maka-experience siya sa heat stroke. So lastly, Ma'am Lenore, ano na lang no ang imo man nga mapanugyan sa aton nga mga tagpalamati, especially those nga mga mamumugo naton nga ti kinahanglan gid no nga magbulad sa adlaw because man sang ilang nga obra. Take time lang kita magpasirong then magsuksok lang kita sa mga lightweight, light colored clothing, mag-inom kita sa madamo nga tubig, stay hydrated kita, kag gamit lang kita sa protection sa init adlaw. Okay, with this, Ma'am Lenore, madamo gid nga salamat. Welcome, ma'am. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it, mga abiyano, si Ma'am Lenore Silvestres ang DOST Pag-asa Iloilo sa pagdulong sa aton sa pinaka-latest nga weather update.
So ang ginabantayan naton mga abyan nga isa ka last week no may ara pa nga posibilidad nga magsulod sa par, pero according kay Ma'am Leonor no low chance na nga magasulod ini diriya sa aton sa Philippine Area of Responsibility and hindi makita no apektado sang siniman nga weather disturbance. Samtang mga abyan ang aton nga forecasted heat index diri sa syudad sang Iloilo 39 degrees Celsius. And ang nalabot na nato no as of 1 p.m. is 38 degrees Celsius. While no sa aton sa Dumangas, ang aton mga abyan no nga forecasted heat index yara sa 41 degrees Celsius o kung yara ina sa extreme caution category. So posible no ang ma-experiensyahan diri heat cramps, heat exhaustion kag ang posible no ang continuous no nga activity sa idalom sang mainit nga adlaw could lead no to heat stroke. From time to time halikawan gid no or from time to time no magpanilong gid sa aton dira nga mga mamumugol sa mga traffic aids naton, sa mga tricycad o tricycle drivers naton, sa mga construction workers naton, sa mga vendors naton. Make sure gid ha nga nagainom sang inyo nga tubig kag syempre no nagapanilo. Philippine Standard Time launa 15 sa hapon. Mga abyan, as mentioned earlier, may ara kita nung good news. May ara mga abyan no sang rollback sa presyo no sang aton man nga diesel, kerosene kag gasolina. Ari bala mga abyan no pamatian naton si President Ferdinand R. Marcos Jr. sa sini nga pagdulong sa aton sang good news. So ginhatag ini mga abyan nga mensahe sang aton nga presidente kagabi no Sunday April 12. So pila ay hano ang rollback sa kada litro no sang diesel, gasolina kag kerosene. Sa liwat mga abyan no ari si President Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagdulong sa aton sang good news. Mahalaga. Sa ating mga minamahal na kababayan, meron po akong ibabalita sa inyo. Simula Martes, Abril na ang 14, may malaking rollback sa presyo ng langis. Mahigit 20 piso ang ibababa sa diesel. Ang gasolina naman may bawas na 4 pesos 43 centavos kada litro. Kerosene, 8 pesos 50 centavos kada litro ang ibababa. Malaking tulong ito lalo na sa ating mga driver, sa mga commuter at sa bawat pamilyang Pilipino na araw-araw naapektuhan ng mataas ng presyo ng krudo. Hindi pa ito sapat. Kaya tuloy-tuloy naman ang ginagawa ng inyong pamahalaan para maibsan ang epekto nito sa inyong pang-araw-araw na buhay. Hindi po tayo titigil hanggat hindi natin napababa ang gasto sa biyahe, sa pagkain at sa kabuuang pamumuhay ng ating mga kababayan. Sa mga susunod na araw at linggo, may aanunsya po ko na mga dagdag na hakbang at tulong mula sa gobyerno. Hindi nating hahayaang mapabayaan ang bawat Pilipino sa gitna ng mga hamong ito. Kaya tuloy-tuloy ang trabaho ng pamahalaan nang may maramdaman na ginhawa ang bawat pamilya. At yan ang tinututukan namin araw-araw. Maraming salamat po. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.
So there you have it mga biyano, ang anunsyo ni President Ferdinand R. Marcos Jr. natuhoy no sa presyo no o kon ang rollback no sa presyo sang aton man nga gasolina, kerosene kag sa aton man nga diesel. So according no sa aton nga presidente, masobra sa 20 pesos ang iga buhi no o kon rollback sa kada litro sang diesel, samtang sa aton naman nga gasolina may buhi nga 4 pesos and 43 centavo kada litro, samtang 8 pesos and 50 cents naman no sa kada litro sang kerosene. And according sa iya no, dako nga bulig ini para sa aton mga drivers, sa mga sa aton nga mga commuter, kag syempre no sa kada isa sa aton nga ti affected sang sinima no for the past weeks no nga pagtaas ang presyo sang petroleum products. And according man sa aton nga presidente, sa mga masunod no nga inadlaw iga-anunsyo man ang pila sa mga tikang pagig sang aton man nga gobyerno agod nga ti mahagan-hagan ang epekto sang oil price hike. Dalaman diri no sa krisis sa Middle East. Samtang mga biyan, diri sa aton sa syudad sang Iloilo, naglabot na sa more than 1,000 ka mga public utility jeepney drivers kag operators ang nakapatughong sa libre gatong gamit ang fuel subsidy coupon sang Iloilo City Government. Sang ini mga abyon nga coupon no ginhatag ini sang city government para nga ti mapahagan-hagan man o kon somehow malesen man ang burden sang aton nga mga jeepney driver and sang aton nga operators. So sa sulod lang sa duha ka adlaw halin Sabado tubtob Domingo, nagpatughong no ang mga PUJ driver kag operator naton nga benepisyaryo sang fuel subsidy program sa 7 ka designated o kon mga accredited ini kumbagano nga gas stations sang Iloilo City Government. So ang coupon mga abyan, kada isa sa ila may 1,500 pesos nga balor sang petroleum products. So ang una nga batch nagpatughong sang Sabado, alin 5 sa aga tubtob 3 sa hapon, samtang ang ikaduha naman nga batch nagpatughong sang Domingo sa parehong oras. So sakop sang aton nga fuel subsidy ang traditional jeepney kag modernized jeepneys diri sa syudad sang Iloilo. So this is part no sang bulig once again sang city government sa aton nga transport sector sa tunga no sa nagapadayon nga energy emergency. Samtang mga abyan update naman sa aton nga pag-release no sang cash relief assistance sa Negros Island Region. Lapit na lang mga abyan malabot sang DSWD Negros Island Region ang target nga beneficiaryo. So we have total target of 34,977 and as of April 10, 31,068 na ang naserbisyohan o nakabaton sang ilang CRA or that is more than 155 million pesos nga gin-release nga CRA sang aton man nga DSWD Negros Island Region. So padayon no ang aton diriya sa aton mga biano sa Western Visayas ang aton nga DSWD Field Office 6 nagpahayag no nga miara sang schedule no sang payout for those nga wala nakabaton sang April 8. Iti last April 8 no ang pilot implementation sang siniman nga pagpatuma no sang aton nga CRA diri sa Western Visayas. So for those nga ti wala naka-avail, may pagahiwaton nga schedule payout ang aton nga DSWD 6.
So hulat-hulaton lang no sa aton nga mga tricycle drivers ang iniman no nga schedule samtang mga bino target right after no sang tatlo naton ka cities ang Iloilo City, Pasig City and Rojas City ginalauman nga by April 16 maumpisa naman ang pagpanagtag sang CRA sa iban pagid nga mga municipalities and next week ginalauman no ang hatag sang CRA sa aton naman nga taxi drivers sa mga PUJ drivers lakip man ang TNV. So i-wait lang nato no ang schedule din sa aton nga DSWD6. Philippine Standard Time launa 23 sa hapon mga biyan sa aton nga pagbalik makaupod na nato ng aton nga Regional Director sa National Commission of Senior Citizens sa Region 6 si Ma'am Rara Ganson ibaluon nato no pila na ka mga octogenarian nonagenarian and centenarians ang nakabaton sang cash gift for the first quarter of 2026. Bantayan ini mga abyan sa pagbalik sa programa Balita Sosyal. Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng Sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng Sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalaan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reyna Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Uy, Julie! Kamusta ng date yun ni Elmer? Parang tulalang-tulala ka dyan. Nina, tulungan mo ako. Akala ko date lang yun. Sumama naman ako. Tapos, nirate niya ako. Anong gagawin ko? Ano? Pumunta sa inyong barangay o Police Women's Desk o sa DSWD na may serbisyo para sa mga biktima ng rape. Ang rape ay labag sa human rights at ng anti-rape law. May obligasyon ako. Ikaw. Tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico
Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na hinulugang taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na! Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangan chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during 4 occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone-washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangan is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaloob dito. Ang darangan ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy pares, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman! Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo! Ma! Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo! Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
Ilang dekada nang umaasa sa mano-manong pagtatanim ng palay ang mga magsasakang tulad ni Kata Obinaryo ng Nueva Ecija. Mababa ang kanilang kita dahil sa taas ng production cost, dulot ng pag-aararo gamit ang kalabaw at pagpapatuyo ng palay sa pagbibilad sa kalsada. Dahil dito, sa bawat 100 sako ng palay, 4 ang natatapon lang, kaya lugi ang mga magsasaka. Ito ang problemang gustong lutasin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Libo-libo ring makinarya at pasilidad ang ating binuksan at pinamigay para sa mga magsasaka. Last week, dinayo ng Pangulo ang Gimba Nueva Ecija para inspeksyonin ang Rice Processing System o RPS, ang modernong pasilidad para sa pagpapatuyo at paggiling ng palay. Pero para pampabilisan, kailangan ito mechanization ang ginagawa natin. Dagdag pa ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. Pagbibilad ng sa kalye, maraming losses dyan Tsaka maraming pangit yung quality. Better quality means better price. 213 ang ginagawa at ipinamamahagi ngayong rice drying facility sa iba't ibang lalawigan. Ininspeksyon din ng Pangulo ang katabing rice mill. Nandito na yung milling, nandito na yung drying. Lahat ng value added ay nandito, naiiwan sa kooperatiba, naiiwan sa mga magsasaka. Ang modernisasyong ito ang bagong muka ng agrikultura. Yung mga nagsasaka ay nakangiti at ibig sabihin na maayos ang kanilang hanapbuhay. Sila ang nagpapakain sa buong Pilipinas, kaya alalahanin natin lagi ang kanilang kalagayan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ito ang bagong kwento ng agrikultura, ang pagtatanim ng pagbabago at ang pag-ani ng pag-asa. Philippine Standard Time, 1:34 sa hapon. Sa gihapon mga biyan, nagapamati ka mo sa programa Balita Sosyal. Mga biyan, while waiting no, sa aton man nga dinapit nga bisita subong nga hapon ang aton nga Regional Director sa NCSC Region 6, agon nga maghatag sa aton no sang update kung pila na bala ka mga octogenarian, nonagenarian, kag syempre no mga centenarians naton nga mga lolo kag lola ang nakabaton sa ilaman nga cash gift for the first quarter of 2026. Istoryahan anay naton mga beno ang accomplishment sang aton man nga PhilHealth Region 6, especially no sa pagpatuman man sang aton nga yakap o kunyaman ng kalusugan. This is important mga abyan no kay ti kinahanglan no nga ti ang kada isa sa aton ang kada Filipino may access no sa universal health care. Always gid no nga gina-encourage especially kami diri ha sa Radyo Pilipinas Iloilo na kung PhilHealth member ikaw kinahanglan nga kinahanglan nimo no nga mag first patient encounter sa aton nga mga yakap clinics. Na iya mga abeno more on prevention side. Although nga wala ikaw dira no ginabatsyag nga ano man nga masakit sa imo nga lawom. Importante mga abyano nga sure kita nga wala gid man. So pinaagi no sa aton nga yakap clinic nagatanyag sa nga free no nga medical consultation especially sa aton nga mga PhilHealth members. Gani mga beno istoryahan nato no ang nangin accomplishments sang aton man nga PhilHealth Region 6 pag-abot no sa pagpatumban sa nga yakap diri sa aton sa Western Visayas kag syempre itumuro naton later on ang pila no sa mga gamot providers
sa mga nakapa-register na no sa Yakap Clinics, ni ara mga biano nga 20,000 pesos per year nga pwede ninyo ma-avail no nga gamot as long as yara no sa listahan sa mga accredited nga mga gamot ang ginreseta sang inyo nga doktor right after konsulta ninyo no sa mga Yakap Clinics, pwede gid maka-avail. So ari mga biano, pamatian anay naton si Ma'am Jenny Mihalbuna, ang head sang aton mga Public Affairs Division sa PhilHealth Region 6. As we start the year, we are happy to announce that in terms of the client satisfaction, our PhilHealth has actually garnered an average of 99.30%. No? Ang ining client satisfaction naton, we are doing actually a survey every day sa aton sini mga walk-in clients transacting sa aton different local health insurance offices. And from the said survey, no, we are happy and we are to share with you na delighted gid no ang aton sini nga mga kliyente, again given the said result at 99.3%. If you happen to visit, balikan nito shin, our local health insurance office, Vio Sara and Pavia sa service office no sa Pavia, naka 100% kita nila no. So basi makabisita ka mo i-validate na to kung tuod gid man no ang ila sila nga serbisyo, pero ari ang ila nga boss no sa Field Operations Division, si Sir Julie kina maka-attest that indeed our people no sa operations are really doing well no sa ila sila nga pag-attend sa aton sila nga mga concerns. So namini siya sa pamatyaga, no? At least, no, at the end of the day, kadamo sa mga kliyente naton ang naserbisyuhan naton. Kaya hindi lang naserbisyuhan naton, ang natagaan din naton sa satisfaction. Next slide is about our Citizens Charter. I'd like also to make you aware, no, when you visit the office, as part of our requirement, we are to post, no, the Citizens Charter now ni PhilHealth. And you can see there sa mga services ni PhilHealth, ang turnaround time, and even kung may mga balayuran kita and all. No? Based on the survey also conducted, aware man ang aton sining mga miyembro. But I know sa subong nga panahon, no, hindi na kita mahilig magbasa, no? Sa mga nakapaskil sa bulletin board. O mga nagtalapig sa kilit naman na siya. Amo gid man ang tamang observation dira. Most of us would want to see na lang siguro information straight from our mobile phones, no? So that is why part man sa aton sining nga naman may QR man kita where you can easily check no the services provided for PhilHealth under our Citizens Charter. Visible siya kag dako gid ang nabulig. So at least no ang sa helpfulness nga aspect na-appreciate man nila nga indeed ang ining mga materials posted sa aton sining mga opisina no the other medium ma-appreciate no kag nakabuligid sa aton sining mga miyembro. Okay? Next, in terms of our membership, okay, so this is our latest data as per our PSA projected population for the year 2026 for the entire region. Again, this would include Negros Occidental, ha? Kaya ang aton PhilHealth wala pa kita sa NIR na opisina. So part of NIR, ang Negros Occidental is still under Region 6 nga operations. So from the projected population of 8,164,125, as of January of this year, we have already registered both siya members and dependents naton more than 7.6 million already. So that accounts to 93% or 93.88% of our projected population. So kung natawon natin, gamay na lang, 2 point pila na lang? 12. Tama ba? Ay no, 6. Tama sir, no? 6.12 na lang percent ang ginapangita natin nga we are to register and to cover benefit, no? For that matter, we will be compelled, no, to do our share also. So, the remaining number of members that we target to cover for the year is 499,553. So, as mentioned, 1.62% increase kita. Ang target ni PhilHealth for the year
is at 95%, Sir Julie, no? Ang target natin from the projected population. So, lapit naman ang gamay naman ang now, we want to, kumbaga, i-halt natin, kung kaya pa lang i-prolong pa natin, no? O kung matapna na natin, ang paglalapas ng kung ano man ang size sa masakit na pwede natin makuha because of, again, of our lifestyle, no? Ang stress nila, and other factors, we have our YAKA program. So again, from reactive to proactive. That is why we've been emphasizing this program for the past few years now. So in terms of registration, as mentioned, from the projected population natin of more than 8 million, we have already registered more than 1.4 million already. Okay? So, damo naman ang aton sininga na cover. And we hope na we'll be able to cover more. Because again, under the YAKA program, same ang mandato natin. Each and every Filipino should be enlisted, should be assigned to a YAKA provider or to a primary care provider na magiging, ang manang iya nga, kumbaga, team, no? Or niya sininga facility which will attend sa ila sininga healthcare needs. So there you have it mga abyan, ang kabahinan sang pahayag ni Ma'am Jenny Mihalbuna, ang Chief sa Public Affairs Division sang PhilHealth Region 6. So according sa iya naka-register na sang more than 1.41 or more than 1.4 million ang sa ato nga yakap o konyaman ng kalusugan program o kunyaka package provider based ini sa datos as of February or February 2026 sang PhilHealth Region 6. So, according sa iya, kinahanglan gid mga abyan nga miara sa mga naka-assign nga mga yaka provider in each nga mga PhilHealth members naton kiti dako gid ini nga bulig, especially sa pag-detect earlier kung miara ikaw sang masakit. So, ang yakap naton enhance ini nga konsulta o consultation program kung sa diino nagahatag diri sang access sang 75 naton ka mga essential medicines sa idalom iniya sang PhilHealth gamot kag may ginahatag man nga 15 laboratory test and cancer screenings under sa aton nga yakap. So as of February 28, may ara na kita sang 209 ka yakap clinics, 69 ka gamot providers, at 740 ka mga yakap physicians, and may ara naman kita sang 15 ka cancer screening test facilities diri sa Western Visayas, lakip man sa Negros Occidental. So pwede ninyo mga biano lantaw ang listahan sang aton man nga mga yakap clinics and gamot providers sa official page or official site sang aton man nga PhilHealth. Samtang mga abyan kaina gid-mention naton isa ka dinapit nga bisita ang aton nga makaupod subong nga hapon kung sa diin hibaloon naton ang nangin accomplishment man sang aton nga National Commission of Senior Citizens Region 6 sa aton mga abyan nga pagpanagtag sang cash gift sa mga octogenarian, nonagenarian, and centenarians. So ari na mga abyan sa atong piyang kalinya ang aton nga Regional Director sa NCSC Region 6 si Ma'am Rara Ganson. Hi Ma'am Rara, good afternoon and welcome sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Yes, good afternoon, Miss Marian. And good afternoon man sa kanang natagpalamati, binagis sa mga lolo kag lola, diri sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Yes. Ma'am Ra, I know malangin masako ang aton nga NCSC Region 6 for the first quarter of 2026. May we know, Ma'am Ra, pila na bala sa aton nga mga lolo kag lola nga mga octogenarian, nonagenarian, and centenarians ang nakabaton sang cash gift for the first quarter of 2026? Oh, actually tapos na ang Negros. I just do not have with me now the exact data para mga 1,000 plus si Negros Province, including Bacolod City. Tapos si Guimaras naman, forward ko sa imo karon, yes, Ma'am Marian, ang exact number. But after Guimaras,
nag-Iloilo province kita nga a total of a total of 1,000 also, a little more than 1,000. Pero mas dako si Negros province to 1,400. So 1,000 plus man yun si Iloilo province. Then, followed by Iloilo City, which was the payout was only last April 10. And there were 639 in Iloilo City. And out of the 639, apat sabto na ang centenarian, 100 years old. Pero, ang isa nagtaliwan na sa tatlo gid naton sa centenarian, nabuhi ang tulungan naton sa ila tagsa kapanimalay. Tapos, ang Bacolod, ang Negros rather, apat man, including ang sa Bacolod. So, apat na sa province of Iloilo, province of Iloilo, again, apat, Iloilo City, apat, Negros, duha. Tapos, tomorrow, I will be going to Antique, there will be 4. Tapos, may Siyam, Paklan. Damo kita sa Sinarian, subong gigit. Ma'am Marian, karon ko lang ha, although first quarter kita of 2026, sa gihapon, nag-retroact, kita ka naglagas, panagkag sa 2024, paghid na nabilin, kag 2025. So, ang 2025, kabaluman kita na first come, first serve, meaning the soonest or the earlier you submit your the papers of your grantee kada LGU, amo na siyang mauna natin na gina-endorse sa Manila kay gina-encode sa naka gina-endorse. Tapos ang final list mo nang ginabalik sa aton. So hindi gid magsunggod kay pagasundan ni sini nga May dayon. Yes. Actually, Ma'am Ra, no, amo na siyang isa naton kay last time sa press conference naton or sa kapihan, you've mentioned no nga retroactive or those no nga wala pa nakabaton sa 2025 will be the one to receive no subong nga 2026. But for this 2026, Ma'am Ra, no, mga sanoayan expected naton nga makabaton no for those nga mga nag-turn 80, 85, 90, 95 and 100 subong nga 2026. Yeah, so actually, ang payout should really be every quarter. So one first quarter, second, and so on. But what's going to happen is we're going to have another na do masaguntun siya, hopefully this May. Then there's going to be one second quarter na naman, no? Probably July or second quarter until or June. No, but itingbo na gid man si May for the second quarter. And then may harap pag third and fourth. So ang matabo, ang tanan na nagkalabilin, no? Kay subong again, may 2024 gyapon kita hangin panglaga, hangin pang retroact. Then a few of 2025, no? Or sa iban na mga banwa nga wala sa 2024-2025 na giban kita. So hopefully maubos na gidman namon ng 2025 this year, including the first 2 quarters of 2026. So, ginapatunod lang din natin kay hindi mo gid sa gala Marian pili nga malagas gid siya dayon nga ma-perfect mo siya nga on time na gid kay sa liwat, no? 2024 ang implementation, piling programa, pero 2024 ang implementation date. Pero 2025 na kami, di pa panaugan sa budget. So, 2025 di kami na nag-start. Pag hindi lang sa Region 6, pero sa Bugos sa Pilipinas, may 1 year gidya nga delay. So, ginalagas na so, gani ka mga 2026 na subong. Pero sa gihapon, we're still very considerate and we're still giving sa mga 2024. Kay gift siya, Ma'am Marian mo, so yun pagiging hatag man sa ating mga katigulangan. Yes. Ma'am Ra, i-clarify lang nato na for those who turned, no, for example, 80 years old, subong nga 2026, pero before claiming abi, nagtaliwan, pwede makaklaim ang iya nga family members? Yes, pwede git sa gihapon. Exact na mas maligid lang gid ang iya nga requirement. Kaya may mga kailangan notarize at kailangan may deed of adjudication, may mga amana. Tapos may proof of
proof of relationship. Kaya importante na nga muna. So, but nevertheless, they will be guided by their senior citizen president sa ilang mga kabarangayan, hasta sa ilang mga focal person, sa ilang sa social service office, or sa ilang OSCA. So, hindi na siya difficult. So far, ginahatag mong gidamon, except na mas may didlag. You know what good like? Mas sensitive, kung napasaliwan na, kaya hindi natin uyon na may mga ginagaway ng mga instances or magbasulay ang mga magulutod na nga sila wala nakahibalo. Things like that, mas sensitive ang aton tanan ng mga kung may death na bala. Yes. Mas budlay nga, ano lang siya, we're still very understanding, we're still, you know, of course we remain compassionate, lalo na kay magtaliwan na. Yes. But may ginasunod kita mga requirements na mas tedious, mas check kita dira compared to sila gida nagabaton. Tapos, may mga cases man kita nga bedridden or hospitalized, na pwede gida lang, representante lang, authorized representative ang makuha. Wala gina naton, gina-force ang bedridden, madalun gid sa place ang sa venue, ang payout. Tapos, ako gani, personally, nakakatugit sa hospital mismo na butahan ka di today, schedule for payout, pero today or yesterday, in-admit ang ato nga grantee. Ako mismo nagkakati sa balay kay ako magulig pa na sa iyang hospitalization ang atong mahatag sa iyang cash gift. So, I do not see any problem lang dito for as long as it is properly communicated to our agency. Yes, actually nakita naton gina Ma'am Ra no nga personally even sa Negros Occidental no nagakagtugid ikaw dito para nga magdulong no sa sini nga cash gifts ang aton nga mga lolo and lola, and even nakita naton naka wheelchair Ma'am Ra ginagakagtugid mismo no sa aton nga mga paying venue. Yeah, kaya mga nag-wheelchair kung ginatamangkot nga okay pa siya, yun niya yun nila mismo to meet with their fellow seniors. Also, they also want to go out of their house and take a breather, guro, or ang paristo sa Robinson recently, gusto nila sila mag-grocery after nila baton. So, hindi naman sila makapagdamit there. Kumbaga, they have a reason to go out of their houses. But, of course, case to case na siya. For those who are really having difficulty, we do not pressure because I understand Mama yan, isa kita pa social worker. And hindi naman bagay sa ato na mag-house to house or home visit. That is not really difficult, except na with all honesty, ang amon challenge or mga challenges sa pag-limitations, bangod na sa bugos na Region 6, 15 lang din kami, including myself, as the manpower of Region 6 and TSC. And when we say that we are all over for the payout, may nagpabilin kina sa office 3 or 4, hindi mo man pwede mabili ng office or i-close na. No, kay gapadayon gidang aton na shorten na ang aton work week, hindi mo na 4, tapos i-close ko gid namon, bangod na ma-payout lang kami. So that's a no-no man. So even lunchtime, no, bukas kita, na nag-aatubang sa aton mga kliyente na nag-walk in, 7 to 7 or 7 to 6 among opisina, 8 to 7 sa gabi, from Tuesdays to Fridays every week. So, we cannot afford to close that. So, like tomorrow, ulogid kami mapantike. Pero ang iba naragid sa opisina to cater sa atong pagiging mga clients na ma-walk-in card for those unpaid who are still going to claim it. Hindi gid pwede nga mahambak kami hulatonyo kami magbalik. There are people who will be paying out sa ila sa mga unpaid dato. Yes, okay. So, for those nga wala naka-claim, ma'am, gakagto sila sa inyong office, is it scheduled or kinahanglan pa nila nga magpa-appointment or anytime pwede gid sila makakagto sa inyong office? Anytime pwede gid makakagto. Please do so. Open ang office Tuesdays to Fridays from kung magkadto ka mo 8, kung nag-opisina 8, dagwa
7. So, nag-opisina 7, nag-walk 6. So, may tao, ginadira, kag wala kay na turnover na properly sa mga natunggan na nagmabilin sa opisina. Kaya uyan na namon nga maka-liquidate kami ASAP. So, please go and claim your unpaid na grant or gift. Yes. You've mentioned, ma'am, tomorrow, Antique. Mga pilang expected naton nga hatagan dito tomorrow, ma'am Ra? 100 lang give I don't have the total number, pero 67 ang pinakadako sa Makapo. But we have 4 senior centenarians. Yes. Na pagduan ko give personally kaupo ang aton na PSWDO, si Sir Larry Patinglay. Yes. And then sa Aklan, there are 9, but ang 9 nga ina, may mga 9 nun, may mga iba nga nagpaliwan na. Pero sila most number is sila Aklan, and si Ma'am Zanji Wilmo, sabay pa makaupo sa atin ng ila PSWD man. Yes. And then I'm going also to province of Capiz, the next on the 16th. No, for Rojas City, wala pa 117. Damo na ila pinakadako. Yes, damo. So, but wala pa ko sa 6 na venue ni Rojas City. Kaya last time we had it in Robinson also. Yes. So, but I will let you know kung sabihin. I can forward to you the final number, total number of subong. Kaya subong medyo naba siya, 4,000 plus lang ang total sa bugos na Western Visayas, including Negros and Bacolod City. Kay dugin lagastan siya para sa mga nabilin pa bala nga. Actually, we were expecting a bigger amount from December, but they only gave us this map show. So they owe us, ang social office. So, amamina, pag nagdugang sila, pati yung amount. Pero there's going to be a follow-up, which is May right away, hopefully. Yun. And before I let you go, Ma'am Ra, no, any message sa aton nga mga senior citizen nga nagapamati subong nga hapon? Yeah, I have a general message na please, padayon nyo lang kami ng intindihan na anay, kinanagin mo na hindi pagangop, pangmort na kinapasunod man lang natin ini ang inyong payout in accordance to the papers that are submitted to us by your LGU. And again, since gamay lang gid ang ating manpower, ginatingoan gid nga ma-encode na gilayon para masubmit pa gina sa central office for approval and for the final listing. But wala gid kita sa ginapili, no, nga mga seniors at tanahan kamo pata sa mamang pangulutan kay bangod regalo ini hindi man ini ayuda, pero we are thinking of means, other means, mga mas mapapos ini sa inyo. And rest assured, regardless of the challenges namon sa NCSC, may it be logistics man na, or kung ano man ang kakulangan, may mga delays kita nga ginalagas pa naton. Pero padayon nga 101% ang amon na commitment, kag ang amon na paghimakat na mga atag sa inyo ang best na service na gina-deserve gid ninyo kay kamuno na mga katigulangan na doon sa liwat, wala man tamitan ang sumala ka mo. And this is what you truly deserve. And I hope that you pray with us sa kabaysa kay may mga ginapangdangot man sa amon na social tension ng mga concerns na sa gihapon wala pa man na sa aton, nagpabilihan ng social tension sa DSWD. Nevertheless, we are one in praying na kabaysa mahimo na gidini matigayon na gidang universal social pension kay hindi pa man siya universal. Kaya isa pa lang siya ka-bill pero hindi kalo. So let's pray together na eventually mangin law na gid siya nga para sa tanan. And for those lolas and lolos in the provinces of Antique, Aklan, and Capiz, we will see you there because tomorrow we're going to be there. And we can't wait to see you and meet you personally. Amo lang yun na. And sabay pa sa inyong pagkadto, sa tagsa natin na venue, mangin safe man sa mo, no, kag sabay pa, mangin komportable man ang mga
prepare nga venue sa ato mga LGU sa mga probinsya nga na-mention ko. So, God bless everyone, Gid. And again, thank you, Gid, Radyo Pilipinas, who has been so forever supportive no, sa aton, sa NCSC. Thank you very much, Gid, for this opportunity. Yun. With this, Ma'am Rano, kami diri sa Radyo Pilipinas Iloilo na would like to say thank you man for always saying no nga makaupod ka sa kahanginan and good luck no sa aton man nga paghiwat sang payout sa ibang pagiging mga provinces here in Western Visayas kag sa Negros Occidental. Maayong hapon, Ma'am Ra, and madamo gid nga salamat. Maayong hapon, Gid. God bless everyone. Thank you, Ma'am. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga biyano, si Ma'am Rara Ganzon, ang aton nga Regional Director sa NCSC Region 6 sa paghatag man sang cash gift sa aton nga mga octogenarian, nonagenarian, and sa aton nga mga centenarian. So, may schedule tomorrow ang aton nga NCSC sa pagpanagtag no sa aton sa Aklan and Capiz sa aton nga mga centenarian. So for our octogenarian nga 80 and 85 years old, nonagenarian nga 90 and 95 years old, sa idalo mga biyansa nga aton nga layi, nagabaton ini sila sang 10,000 pesos while our centenarian nagabaton ini sila no sang 100,000 pesos with letter no coming for our president. This is on top ha, may mga LGU kita nga nagahatag man no sang ilang cash gift sa mga centenarian naton. So iniya coming from our national government. So ini no paagi sang aton nga government no to say thank you no sa wisdom sang aton man nga mga senior citizens no nga nakalabot sa milestone age nga 80, 85, 90, 95 and 100 years. Nami lang no pamatian nga may ara kita sa mga lolo and lola nga personally sila gidhan nagakagto sa aton nga mga paying venue para magbaton sang ilay nga cash gift. Well, for those no nga ti hindi na makabaton personally, bangod nga ti may masakit o ko na bedridden, according kay Ma'am Rara no ang NCSC naton amugin ang nagakagto nagahatag sa ila. Philippine Standard Time, last 2:05 sa hapon mga biyan. Unfortunately, wala na kita sa nabiling nga oras sa aton man nga pagpangalagad sa programa Balita Sosyal. Thank you so much sa inyong nga pagtutok subong nga hapon, and once again thank you kay Ma'am Rara Ganzon, Regional Director sang NCSC Region 6. And thank you man sa aton mga katuwang technical. Sa studio, Engineer Roy Louie Kaipang kag sa among transmitter, Sir Jeffrey Betita. Mga biyan, ako na lang gid si Marian Grace Erenyata kag ini ang Balita Sosyal. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.